1, 2, 3. Now, when they heard this, they were pierced in the heart and said to Peter and the rest of the apostles, "Brothers, what are we to do?" Peter said then, "Repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and your children, and for all who were far away, as many as the Lord our God will call to himself." And with many other words, he solemnly testified and kept on urging them, saying, "Be saved from this perverse generation." So then those who had received his word were baptized, and that day there were added about 3,000 souls. Amen. They were continually devoting themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and prayer. Everyone kept feeling a sense of awe, and many wonder the signs were taking place through the apostles. And all the believers were together and all things in common. And they would sell their property and possessions and share them with all, to the extent that anyone had in need. Day by day, continuing with one in mind in the temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay makakaupo na. Ito po ay mula Acts chapter 2 verse 37 to 47. Praise God. Amen, babasahin po sana natin hanggang Revelations Pero baka next month pa tayo matapos. Uy, may salamin na si Pastor Albert. Amen, praise God. So, what is God's? Okay na pa. Title po ng ating mensahe is Church, or in Tagalog, Iglesia. Amen? So what is the church? Ang pagkakaintindi po natin sa church, di ba? Simbahan, panambahan. So most of us thinks that it is a place, it is a location, it is a building. At kung ito lang po ang pagkakaintindi natin kung ano ang church, dito po papasok yung mga maling presuppositions or mga maling paniniwala, amen, na ginagamit ng kalaban, ginagamit ng ating laman para hindi po natin seryosohin kung ano ba talaga ang meron sa church. Dito po pumapasok yung nung nagtatry kami mag-invite sa church dati sa Cornish, naririnig namin na basta ako nagbabasa ng Bible, basta ako nagpipray sa bahay, ayos na. I don't have to belong to any other churches. I will grow, I will be saved, that's enough. I don't have to belong to any kind of churches. Nandiyan na minsan ipagpapalit natin yung Friday natin with the Lord with 100 real, 500 real, 1,000 real. Amen. We all need money. Amen po. Amen. So as we continue to study or maririnig natin ngayong umaga, so nawa let our hearts be sensitive to the working of the Holy Spirit para mabago po yung mga ating mga presuppositions. Amen. Yung mga idea natin about the church. Amen po ba? Amen. Are we ready for that? Amen. Are we ready to be transformed by the Word of God? Amen. Hallelujah. So what is the church? Coach. Amen. The church is, muli, Iglesia. In the manuscript, original manuscript from the Greek, church is actually ecclesia. But what does it mean? In the Bible, when the church is mentioned, it's never mentioned as a place. Kapag ginamit ang salitang church, hindi po sinabi na, halimbawa example, church in Quiapo or church in Damam. No, the church, when it's mentioned in the Bible, it's either about the body of Christ
or those who are called out once, or a group of people summoned or gathered for a purpose. Amen? Ibig po sabihin, a church is a group of people or a gathering of people. Amen? Maliwanag po yan, ha? Pero ano po yung pinagkaiba ng gathering of people dito sa church, sa gathering of people sa gym, gathering of people sa kongreso, gathering of people sa Senado? Amen? Those are also gathering of people, right? Amen? But there's something special with the gathering of God's people, which is the church. Amen? Kung titingnan po natin sa Colossians chapter 1 verse 18, ang sabi po doon, He is also the head of the body, the church. Amen? He is the head of the body. Ano po yung body? It's the church. Amen? And He is the beginning, the firstborn from the dead, so that He Himself will come to have first place in everything. Here, i-highlight po natin yung sinasabi natin na church is the body of our Lord and Savior, Jesus Christ. At tayo po yun. Gathering. Amen? Hindi po pwedeng sabihin natin na, I am a church. Nag-iisa ka lang, kaya hindi mo na kailangang pumunta sa church kasi I am the church. Basta nagpipray ako, nagbabasa ako ng Bible, sufficient na. No, the church is a gathering of people. Now, the question is, what kind of people? Coach, can I pa? Man, those who belongs to the church were actually the ones who were pierced in the heart. Amen? Kung babasahin natin yung Acts 2:37, ang sabi po doon, now, when they heard this, ano yung narinig nila? Actually, this was the time after the Pentecost. Yung Pentecost po, yun po yung sa upper room, kung saan doon po nag-gather yung mga disciples ng ating Panginoong Jesus. And then, they were filled by the Holy Spirit. Amen? They were indwelt by the Holy Spirit. Nanahan po sa kanila yung banal na Spirito in the upper room. And that is actually the beginning of the church. Kung maaalala po natin sa Matthew, sinabi po ni Jesus kay Peter that you will be the rock where I will build my church. Ibig sabihin po nito, wala pa pong church sa Old Testament. And sinabi po ni Jesus, I will. Ibig sabihin, during even that time, no sinakausap niya si Peter, there's still no church. Kasi sinabi niya, I will. And during the Pentecost, after the Pentecost, then the church began. So ito po ang history ng church according to the Bible. Amen? Amen. So, ano pong klase ng mga tao ang ng mga members ng church? Kung babasahin po natin ulit, Acts 2:37, now when they heard this, they were pierced in the heart dahil sa mensahe ng gospel ni Peter. Sila po ay nakunbik sa kanilang kasalanan and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what are we to do? Amen? So those who are a member of Christ's body, they are the ones who were pierced in the heart. They were the one who were convicted by their sins. Amen? Yung na-realize mo na ganito pala ako kamakasalanan. Amen? Na-realize mo na pag nagpatuloy ako sa ganitong buhay, impyerno ang kahihinatnan ko. Amen? Now, examine your hearts, mga kapatid. Do you have that kind of heart right now? Do you have a heart that is pierced by the Word of God? Amen? Tinamaan ka, nasaksak ka, naramdaman mo ang salita ni Lord, na ganito ako, Lord, kamakasalanan. And I need you to be my Savior. Amen? Because if you claim to be a Christian, you claim to be a member of the church, pero wala kang conviction of sin, that means your faith is not genuine. Ano pong sabi? For us to be saved, repent and believe. To believe in what? To believe in our Lord and Savior Jesus Christ to be our personal Lord and Savior. Amen po, di ba? Yun po yung paniniwala natin. Naniniwala tayo na ang Panginoong Hesus ang ating tagapagligtas. Tagapagligtas saan? Kung hindi natin alam yung saan, because we were not pierced in the heart, that means our faith is not yet true.
Because hindi natin alam kung saan tayo niligtas. Amen? True members of the church realizes kung gaano siya kamakasalanan at kung gaano niya kailangan ang ating Panginoong Hesus bilang kanyang tagapagligtas. Amen po? Naiintindihan po niya na kapag sinampal mo yung unan, walang mangyayari, okay lang. Kapag sinampal mo yung tao, pwede kang makulong. Pero pag sinampal mo ang hari ng Saudi Arabia, you might be put to death. Amen? And when we commit sin, mga kapatid, ito ay parang pagsampal. Hindi lang sa hari ng Saudi Arabia, kundi pagsampal sa lumikha ng lahat ng bagay sa kalawakan. It is a rebellion against the Lord when we are committing sin. Why? Because we know God's laws, we know yung kautusan ng Panginoong Diyos, and yet we choose to obey kung anong kalooban ng kalaban ng Panginoong Diyos at walang iba kundi si Satanas. And that is rebellion against the Lord. Kaya sasabihin natin, kasala lang ako ng ganito. Bakit ang katumbas is mapunta ako sa impyerno? Bakit kailangan ko ng tagapagligtas? No, mga kapatid, there is no little sin because there is no little God to sin against. And all our sins, if accumulated yan, kung iipunin yan, magkasala ka lang ng 2 beses sa isang araw, sa isang taon, ilang beses ka nagrebelde sa Panginoong Diyos. And because of that, we deserve hell. We deserve to be separated from our God. And yet, for God so loved the world, dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa, dahil alam niyang hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, hindi natin kayang pagbayaran ang ating kasalanan, He gave His one and only Son. And if we believe in Him, we believe in Him because we were first pierced in our hearts that we are sinners. Amen? Na nagnasa ako sa hindi ko asawa. Nag-message ako sa hindi ko asawa. Nakipag-flirt ako, nakipaglandian ako, nagsinungaling ako, nandaya ako sa company. Pinairal ko ang puso ko. Sinaktan ko ang kapwa ko. Nanggulang ako. Amen? You'll realize that all this sin. Amen? Kaya po nung pinapanood ko po yung testimony ng mga graduates ng NBS, there you will see conviction of sin in their hearts. The true need for a Savior. Because they know their hearts, I have failed my King. I have sinned against my King. I have rebelled against my King. Examine your heart, mga kapatid. If you don't understand how sinner you are, then ask the Lord to convict you, to show you how rebellious are you and how much you deserve hell, and at the same time show you His love by seeing kung anong ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Amen? Amen? 100 po to, mga kapatid, number 1 pa lang tayo. Diba, 15 lang po to. So those who belong to the church, of course, when you were pierced in the heart, what will be your response? You will repent. Amen? Acts chapter 2:38, sabi po doon, Peter said to them, nung nagtanong sila, anong dapat namin gawin? Because we know already the consequence of our sins and the things that we have done. We have crucified Jesus. Ang sabi ni Peter, repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So they all repented, all these 3,000 people. By the way, segue lang po tayo. Na-bless lang po ako nung pinag-aaralan ko po ang mensahe na to. Dahil here, 3,000 were saved. Di po ba? But if you read Exodus, nung gumawa sila ng golden calf, 3,000 din po yung namatay that time. Because they were under the law. And apart from God's grace and sovereign act, amen, hindi po tayo maliligtas.
And here, 3,000 were saved. Before, amen, nakita nila yung miracles, ginati ni Lord yung Red Sea, binigyan sila ng pillar of fire, pillar of cloud, manna, at kung ano-ano pang mga miracles nakita nila. And yet, right after, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Because our hearts really is truly wicked. We are hopeless unless the Lord works in our hearts. Amen po? So they repented. Then again, mga kapatid, it's easy to fake repentance. Madaling sabihin, nagsisisi na ako, pero kinabukasan gagawin mo ulit. Amen? Ano po ba yung repentance? Repentance, again, is turning away not only from sin, but from your old life. Amen? Dito ka ngayon, nakaharap ka, ito yung mga gusto mo, ito yung nagpapasaya sa'yo, ito yung mga kasalanan mo. Repentance means turning away 180 degrees and now, you are facing the Lord. Which means, before, your priority is yourself, your priority is your family, your priority is magkamal ng pera, palakihin ang savings. That is all you can think about. But right now, after you repented, all your labors, everything that you are doing is all for the glory of God. That is true repentance. Amen? It's not only that dati naglalasing ako, dati nang bababae ako, ngayon, hindi na. Pero ang gusto mo pa rin, ang laging laman lang ng utak mo is pera. Parang mga contractors. Amen? Sorry. Lumalabas. Hindi naman lahat ng contractor. May Christian din na contractor. Okay? Don't generalize. Amen. Amen. Praise God. So that is repentance now. Ask yourself, have I truly repented? Ano ang laman ng utak ko 24/7? Is it all about money, all about family, all material, financial things? What about the Lord? Let me ask you one thing. I ask my leadership students, what is your plans 5 years from now for the Lord, regarding the Lord? Regarding your life, about God? Many of us would say, I don't have a plan. I will let the Lord plan for me. Amen. Praise God. Pero ang iba sa atin, after 3 years, may bahay na ako. After 3 years, may sasakyan na ako. After 2 years, sa wakas, makakagraduate na yung mga anak ko. How about your soul? How about your children's soul? Kanilang kaluluwa, anong plano mo sa mga anak mo? Every time, remember mga kapatid, every time that the word of the Lord is not at work at the heart of your children, kung hindi salita ni Lord ang gumagana sa puso nila, anong gumagana sa kanila? Ang gumagana sa kanila, ang nagtuturo sa kanila, ang nagpapalaki sa kanila, ang nagmo-mold ng kanilang isipan at puso ay ang mundong ito, ang makasalanang mundong ito. If you don't have any plans for your children to be spiritual, mga kapatid, it's time to repent and ask the Lord, Lord, equip me to be the kind of parent that can raise my children spiritually, that can teach my children how to love you. Don't let them be like me, who wasted my life na hanggang ngayon, Lord, what can I offer you? What have I done for you? For all these 40, 50 years of my life, oh Lord God, I've been living for myself. You created me for your glory, and yet, how many times have I glorified you with the way I live? Gugustuhin niyo po ba na mangyari din yon sa ating mga anak? They will miss the blessings that comes along with walking with the Holy Spirit. They will miss the joy na nararanasan ng isang Kristiyanong may intimacy sa Panginoong Diyos. Would you like your children to have that? No, di po ba? So mga kapatid, ask the Lord, Lord, they are not only my children, they are your children also, Lord. So please help me, please use me to raise them according to your will. Not to the will of this world, not to the will of Satan, not even my own will, but your will, O Lord God. Turuan mo po ako, Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. So these are the two
characteristics or makikita po natin sa mga tunay na member ng body of Christ. Unang-una, pierced in the heart, convicted of their sins. Pangalawa, because they were convicted of their sins, they repented. And pangatlo, they were baptized. Praise God. Lahat na po ba tayo na-baptized? Taas nga po ng kamay yung na-baptized. Don't be shy po kung hindi pa. Amen. So meron pa pong hindi na-baptized by water. Amen, praise God. I'm not forcing you, mga kapatid, na porke hindi ka pa baptized is hindi ka pa tunay na member of Christ, because it can happen na hindi pa nagkakaroon ng opportunity na tayo mabaptize. The important thing is, we were baptized by the Holy Spirit. Amen? Baptized with the Holy Spirit means, after you have been convicted by your sins, after you repented, you have believed, then you were saved. After you were saved, you were baptized by the Holy Spirit. Ano pong nangyayari pag nabaptized by the Holy Spirit? Ang banal na Espiritu ay nananahan po sa ating buhay. Amen? Ano pong nangyayari kapag nabaptize tayo ng Holy Spirit? Sa dati po tayong citizen ng mundong ito, dati tayong kabilang sa mga hindi naniniwala. When we were baptized by the Holy Spirit, we were what? Changed to become a member of the body of Christ. When you baptized by the Holy Spirit, you became children of God. Amen? So yun po, hindi ko po sinasabing hindi mahalaga ang baptism of water. Lahat po. Ang hindi lang po na-baptize marahil ang talagang tunay na Kristiyano is yung nasa krus, yung magnanakaw na katabi ni Jesus. Because today you will be with me in paradise, hindi po siya na-baptized by water. But if our Lord and Savior Jesus Christ were baptized by water, we should all be baptized by water as well. Amen? So kapag nananahan na po sa atin ng banal na Espiritu, doon na po papasok na tayo na mismo. Yung magtatanong sa mga pastors natin, Pastor, pwede po ba akong magpabaptized? Which is again, I have experienced, nabibless talaga ako sa mga students ngayon sa leadership. Amen? As I was preparing this message, sila po yung pumapasok sa isip ko. Laging ganito si kapatid, ganito si kapatid, ganito si kapatid. Talagang pumapasok. They are part of the body of Christ. Amen? Man, ba't number 2 yan? Number 3 na yan Coach. Sige, Coach. Ayaw lang ulit siyang gumana. Amen. Received by the Holy Spirit. Received the gift of the Holy Spirit. Ano pong sabi natin kanina in Acts chapter 2 verse 38? Peter said to them, "Repent, and each of you be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and after that you will receive the gift of the Holy Spirit." And what is the gift of the Holy Spirit? Yes, we have the gifts, yung 9 gifts. Amen? Peace, joy, love, kindness, goodness, gentleness. Amen? Self-control, faithfulness. All of those are the gift of the Holy Spirit. But those gifts will only manifest kung nananahan sa atin ng banal na Espiritu. Amen? Pastor, paano kung malalaman na itong si kapatid is may Holy Spirit na? Amen? Malalaman po natin yun kung nakikita natin sa kanya yung mga gifts na ito. Si Kuya ba ay faithful? Si Kuya ba ay kind, gentle? Siya ba ay pasensyoso? Siya ba ay puno ng pag-ibig? Amen? So those are the gifts of the Holy Spirit. Next, Coach. Ano to, lobat? Intermission. Saved and separated from worldliness. Acts chapter 2 verse 40, "And with many other words he solemnly testified and kept urging with them." Urging. Ito nagpipreach si Peter, saying, "Be saved from this perverse generation." Nung panahon nila, andun pa po yung Judaism. Napakahigpit po ng law ng mga Jews noon, ng mga Pharisee sa panahon ni Jesus in the New Testament.
Pero it is already considered to be a perverse generation. Napakamakasalanan na. Paano na lang kaya sa panahon natin ngayon? Amen? Ang mga member, those who belongs to the church of Christ, to the church ng ating Panginoong Hesus, are separated from the world. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, we are Filipinos. We are Filipino citizens. Yes? Amen? Parang gusto niyong American citizen. Okay. Libre naman mangarap. Sige po. Yes, we are Filipino citizens, but more than that, our identity is we are citizens of the kingdom of God. Amen? Ito po yung talagang pinapaalala ko sa anak ko kay Seth. Anak, what is the most important identity that you have? Hindi yung marunong ka magpiano, hindi yung magaling ka sa school, hindi yung anak ka ni Oliver at ni Cecilia, hindi yung nag-aaral ka sa UP. The most important identity is you are the son of our living God. Amen? We are the son. We are the sons and daughters of the living God. We are the citizens of heaven. Ngayon, if we are citizens of heaven, iba na po yung ating ginagalawan. Iba na yung music na pinapakinggan, iba na yung pananamit, iba na yung pananalita. Amen? Not as legalism, hindi yung dahil gusto mo lang na you will look better than others, you will look more holy than others, kundi you are doing that because you know that what you're doing glorifies your King. Amen. Glorifies your God. Amen? Tayo ay namamangka sa mundo. Amen? Pero yung tubig nasa labas, wala sa loob ng bangka. Maliwanag po ba yan? Amen. Hallelujah. Amen. Next, Coach. Nahina yata. Ay. Bakit naka-off naman? Amen. United. The church is united. A gathering of people, a gathering of united people. Day by day, continuing with one mind. Iisa ang nasa isipan. To temple and breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart. Amen? We are united. United in doctrine, united in belief. Amen? Meron man tayong mga slightly pagkakaiba sa mga paniniwala, a little bit of the interpretations of the Bible, but overall, our core belief that Jesus is God, that God is three person, but one God. Amen? The doctrine of the church, the doctrine of the Holy Spirit, the doctrine about the Son of our Lord and Savior Jesus Christ, tayo po ay lahat ay nagkakaisa. Amen? Wala po sa atin yung may naisip na tayo na hindi align sa nilalakaran ng church, tapos iniipon lang natin, iniipon hanggang sa sumabog. There's no unity. Amen? There will only be unity if there is submission to authority. Amen po ba? Kaya we submit to our pastor, our pastor's head pastor, Pastor Alfred, our Pastor Alfred submits to Pastor Daniel, Pastor Daniel submits to our Lord and Savior Jesus Christ. There, we can have unity. Amen? Wala po ditong paksyon-paksyon ha. Wala ditong Friday group, Monday group, Saturday group. Tayo po lahat dito ay iisa ang puso, iisa ang layunin. Walang iba kundi magpuri sa ating Panginoong Diyos at bigyan siya ng kaluwalhatian. Amen. So all of us are members of family. Amen. Naintindihan po namin pag bagong mahihiya kayo. Amen. So bawat isa. But consider us, please consider us as your family. Amen? Wala po ditong maitim, maputi, pink, dilaw. Wala po dito. We are family here. Amen? Especially your pastors, your elders. Amen? Please feel free to talk to us kung meron kayong pinagdadaanan. Amen? Kung kailangan nyo ng prayer.
Amen po. But, ito lang po mga kapatid, yung mga ate, please, we highly encourage, if you want to confine to someone, confine also to ate elders, ate pastors. Amen. We don't encourage po yung one-on-one na ate tapos pastor lalaki or kuya lalaki. Never. Amen. Hindi po dahil sa, hindi, totoo talaga, wala tayong tiwala dito sa katawang ito. Amen. Because we can easily be tempted. That's why we don't give room. Amen po. As much as possible, iniiwasan po natin na isang babae lang, isang lalaki sa sasakyan, isang babae, isang lalaki lang nag-uusap. We avoid that. Pero hindi naman po as talagang 100% rule. Kundi we just avoid na magkaroon ng pagkakataon ng kalaban na magka-developan ng parehong may asawa na. Amen? Grabe na mahigpit sa church na yan. No, we are just want. Amen? We don't want to give any room for the enemy to attack this church. Amen po? Nawa naiintindihan po natin yon. We are family. Please consider each and every one as a family. Kuya, ate. Amen po? Amen. Praise the Lord. Ito. Praise God, pumasok tong topic na to. Madidepensahan ko na yung nangyari nung last time. Nag-preach ako last time. We have to be joyful. We must not only be happy. Tapos next Friday ang kinanta, oh, happy day, happy day. Amen. We can sing happy, but what kind of happiness? Amen. It's a happiness that is joyful, that is coming to the Lord. Hindi yung puro emotional lang. Amen. Hindi yung panandalian lang, kundi yung joyful na nagmumula sa katotohanan. Katotohanan ano? Na ako ay anak ng dakilang hari na lumikha ng lahat ng bagay. Ako ay anak ng pinakamakapangyarihang Diyos. Ako ay anak ng Diyos na labis-labis ang pag-ibig sa akin. That is the kind of joy na meron dapat tayo. Amen? Day by day, continuing with what in mind, ano pa sabi doon? They were taking meals together with what? Gladness. Joyful. Amen? Patawad po sa mga sinusundo ko dati kung hindi nyo ako nakikitaan ng joy kasi malilate na. Ang tawag po sa akin actually stress boy ng aking asawa. And that is what I am trying to overcome. At any given situation, hindi dapat nakikita sa akin yung stress, nakamuramod, hindi may drawing yung mukha. Because as Christians, we should always be, ang nakikita talaga sa atin is joyful. Because we are the only Bible that some people will ever read. Ulitin ko po tayo lang yung Bible na babasahin ng iba kasi hindi sila makakapagbasa or ayaw nilang magbasa. Ngayon, kung ang nakikita nila sa inyo is puro negativity, amen? Puro reklamo, complaints, as if wala kang Diyos na nagpo-provide ng kailangan mo. As if wala kang Diyos na nangangalinga sa iyo. Amen? What kind of reflection are we showing to other people? Pastor, ang bigat-bigat ng dinadala ko, alangan naman magpakasaya-saya pa ako. Hirap na nga ako. Yes, dadaan po tayo ng kahirapan. Sinabi po yan sa Bible. Huwag po tayong magtaka sa bawat kahirapan na dadanasin natin. Pero sinabi rin sa Bible, there are a lot of promises. Kung maaalala lang natin, kung pipiliin nating paniwalaan, we will be able to smile with anything that happens in our lives. Knowing na ang Panginoong Hesus ay dumanas ng mas mahirap pa. Hindi may kukumpara yung pinagdaanan natin sa pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus upang makamtan natin ng tunay na kaligayahan. And that is to be adopted as God's children. Amen po? Amen. Kaya kahit mahirap, sabi ni Paul, si Paul po ba nagsabi, hindi maihahambing ang paghihirap na dinadanas natin sa lupang ito sa kalwalhatian na tatanggapin natin kapag tayo ay kapiling na ng ating Panginoong Diyos amang nasa langit. Amen po?
And it's okay to be honest to the Lord. Lord, hirap na ako. Lord, hirap na hirap ako ngumiti. Sabi niyo, I should be joyful, but how can I be joyful? Ito nangyayari sa akin. Ang hirap-hirap, Lord. Forgive me, O Lord God, kung umaasta ako or the way I live is as if parang wala akong Diyos Ama na nagmamahal sa akin. Give me a joyful heart, O Lord God, and give me the strength against whatever this is that I'm going through. Be honest to God. Amen? At sa mga pagkakataong yan, kung titingnan po natin, that is the time where God will develop more intimacy with us. Kasi habang naghihirap tayo, doon tayo mas lumalapit sa Panginoong Diyos. Amen? Mas mahirap lumapit sa Panginoong Diyos kung meron kang 100,000 real sa bangko mo. Because you will feel that you don't need Him anymore. Because all your financial, your material needs are provided. Amen? Yun po ang sinabi, kaya sinabi sa Bible, mahirap para sa mayaman ang pumasok, kasing hirap ng ang camel pumasok sa butas ng karayom. Why? Because they don't experience to need God. Dahil provided na lahat. Amen? So be joyful. Amen po? Can we see smile? Everyone? Nag-smile. Amen. Hindi lang po yung smile sa bibig, no? Yung importante or yung liwanag. Amen. Yung condition po ng puso natin. I am God's child. I am blessed. Amen. The Holy Spirit dwells in me. Isipin mo na lang mga kapatid, no? Ulit-ulitin ko po to para maintindihan natin ng husto. In Islam, in Hinduism, in Buddhism, Ism, kung ano mga religion, only Christianity is the one who believes that His God dwells in Him. Tayo lang ang religion na naniniwala na ang ating Panginoong Diyos ay nananahan sa atin. Kung ang Diyos mo na makapangyarihan sa lahat at nagmamahal sa iyo ng sobra-sobra pa to the point na sinacrifice niya yung anak niya para maghirap at mamatay para sa iyo, yung Diyos na yun nananahan sa iyo is with you every day. Meron ka pa bang dahilan para hindi maging joyful? Amen? Wala po, di ba? Amen? Amen. Parang sando tayo. Amen. Praise God. So, sincere. Sino po dito nagsasabing, ayoko mag-attend sa church ngayon, makikipagplastikan lang ako doon. Meron po ba sa atin? Is that Christianese? Ano yung Christianese? Sa language of Christians. Yun po ba ang salitang lumalabas sa bibig ng isang pusong pinananahanan ng banal na spirito? Examine our hearts, mga kapatid. Those who belongs to the Lord have sincere heart. Anong kabaliktaran ng sincere heart? Hypocrisy. Hypocrites. Ano po yung hypocrisy? It's actually dishonesty. What you show outside does not reflect what you really feel. Amen? Examine our hearts. Is there insincerity in my heart? Is there hypocrisy in my heart? True members of Christ's body, the church, have sincere hearts. Amen po? Amen. Praise God. Amen. Those who belongs to the church are filled with desire to praise and worship God. Amen? Ang sabi po doon sa Acts 2:47, they were praising God. Ano po ba tayo? Ako dati po mamaya na ako magpapalit ako para pagpasok ko, preaching na lang. Kasi ang hirap sumayaw, nakakahiya naman magpasok. Lahat sila nakataas na kamay ako pag ganun-ganan. Amen? That was me before. But right now, when there's praising, I can't help myself but lift my hands up. I can't help myself but sing loudly to the Lord. I can't help myself na tumuloy yung luha mo because you were convicted by the lyrics, by the song, by your message and your prayer to the Lord. Amen?
Ano pong occupation natin sa kingdom ni Lord? We will go there to glorify Him, to praise Him and worship Him regularly. Kung dito pa lang sa lupa, ayaw nyo nang mag-praise and mag-worship, why will God bring you to heaven kung saan wala kang ibang gagawin kundi mag-praise and mag-worship? Amen? And the root cause actually is that you don't feel like praising and worshiping because you don't know who are you praising or what He has done for you. Pero kung naintindihan mo lang sa iyong puso, kaibuturan ng puso mo kung anong ginawa ng Panginoong Diyos para sa iyo, kung anong sacrifices ang binigay niya para sa iyo, yung mga blessings na binibigay niya sa iyo araw-araw, you will lalabas na sa iyo regularly. Hallelujah. Praise God. Praise my God. Praise my King. Amen? Those who belongs to church are filled with desire to praise and worship Him. Examine your hearts if you're still allergic to praise and worship. Amen? Have I truly been? Ako ba talaga ay pinananaanan na ng banal na Espiritu? Amen. Favored by other people. Ito po, maaaring kailangan nating i-reconcile kasi alam po natin na ang mundo galit sa Kristiyano. The world hates Christ and therefore they will also hate us. Pero in other circumstances, sa ibang pagkakataon, Kristiyano is actually favored by other people. Meron po tayong kapatid dito na mahal siya sa company. He's being respected and honored in his company because wala siyang pinipiling trabaho. Wala siyang tinatanggihan. Ang lahat sa kanya, ina-accommodate niya. And they can see his heart to be kind, supportive. Amen? They can see something special dito sa kapatid na to. Is that you? Ganon din po ba tayo? Does the people around us see us as kindness, nakikita sa atin kindness, goodness, gentleness, or ang nakikita sa atin is rudeness, katarayan, pagiging magagalitin? Yun po ba yung impression sa atin ng tao? Amen? It's time for examination, mga kapatid. Ang sabi po dito, praising God and having favor with all the people. People see Christ in you. People see the light of Christ in you. People see that there is salt in you. And the Lord was adding to them number day by day those who were being saved. Amen? Or nakikita lang sa atin po ng karamihan is, anong tawag dyan? Yung lagi na lang tayong nagre-reklamo. Our hearts is filled with complaints. Amen? Ang nakikita sa atin is negativity. Pag lumapit ako dito, puro problema naman maririnig ko. Mahawa na naman ako. Ano nararamdaman ng tao sa paligid mo? Amen? Again, you are the only Bible some of the people will ever read. What are they reading in you? Anong nababasa ng tao sa atin? Amen? Nababasa po natin lahat to sa Bible. Lahat po to nasa Bible. It's not me. It's not mine. It's God. Amen? So, please, examine our hearts. Multiplying. Those who belongs to the church is multiplying. It's not because of us, hindi po dahil sa atin. Amen? It's because of God. Ano pong sabi doon? And the Lord was adding to their number day by day those who were being saved. Amen? Ginagamit tayo, ang Pastor Carlos, ang Ate Amor, ang Kuya Francis, those who are in the evangelism ministry, and even nakaka-bless. Amen? Yung mga bago, sila rin, marami din silang nai-invite na nadadalang kaluluwa. Amen po? Amen. Let me tell you this.
Fire does not need to be advertised. Amen po ba? Ang apoy, hindi mo yan kailangang i-advertise. Oy, may apoy dito. Amen? Makikita yung liwanag niyan and automatic magpupuntahan. Amen? The question now is, do we have fire in our church? The fire will not only start with the leaders. The fire will start from all of us. So let us ensure that our church is on fire to the Lord. Amen? Yes, evangelism is there. Yes, napakalaking parte ng evangelism to the multiplication of the church. But the question is, you evangelize, you bring them here, but they don't see fire. They don't see joy. They see His negativity in the face and in the heart of each and every one of us. Ano pong mangyayari sa church natin? Hindi na sila babalik. Amen. Amen? So, devoted to learning doctrine. Ang sabi po sa Acts 2:42, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching, and to fellowship, and to breaking of bread, and to prayer. Kung papansinin po natin dito, hindi po inuna yung, and they were devoted to fellowship, breaking of bread, to prayer, at tapos hinuli yung teaching. Amen? Inuna po talaga dito, devoted to learning doctrine. To learning teaching. Ano po ba yung doctrine? Doctrine dati parang allergic tayo dyan kasi iniisip natin doctrine yung once saved, always saved, yung Jesus died for all. Yun yung tingin natin ng doctrine. Doctrine is any teaching that is found in the Bible that is doctrine. Question. Do you love studying God's Word? Amen. Praise God. Do you love studying doctrine? Amen? Kasi kung titingnan po natin sa 1 Peter 2:2, and like newborn babies long for the pure milk of the Word, so that by it you may grow in respect to salvation. We should long for the Word of God, for doctrine, for Bible teaching, like a newborn child longing for a milk. Paano mo po malalaman na isang bata ay pinanganak na buhay? Naghahanap siya ng gatas. Di po ba? A child who's looking for milk is alive. Are you looking for the Word of God? Are you searching? Are you learning? Do you long for the Word of God in the same way as babies long for milk? If not, examine your heart. Are you alive in the Lord? Sorry po mga kapatid, we have to emphasize this. Kailangan po kung kailangan basagin ng puso natin, let it break your heart and make you realize, Lord, am I really yours? I don't care about Word of God, dumadaan lang sa Facebook ko, pero mas gusto ko pang mapanood yung sumasayaw. Mas natutuwa pa akong manood sa mga pusa na nagtatalon, na nagsasayaw sa AI, than reading the words na dumadaan sa page ng aking Facebook. Lumipas ang isang buwan, isang verse, wala man lang ako nabasa. Amen? Ganun po ba tayo? Amen? Sinasabi po ngayon, ang leon ay, tawag dyan? Ang kalaban ay parang leon na umaatungal, naghahanap ng malalapa. Amen? Ang dali po nating lapain kung wala tayong alam sa salita ni Lord. Dahil paano po nanlalapa ang leon? By deceiving us. Niloloko tayo. Ang dami-dami pong false teaching, ang dami-dami pong mga makakamundong mga prinsipyo ngayon ang naglalakad ng matulin kung matinik ay malalim. Amen? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Mas alam pa natin yon, mas pinaniniwalaan pa natin yon compared sa the truth that we can find in the Bible. Amen po ba? Kaya po, kung we don't have devotion in learning God's truth, napakadali po nating maloko.
And how can you help others, mga kapatid? May lumapit sa iyo, si ate. Pastor, tulungan niyo po ako, yung asawa ko. May babae. Hiwalayan mo na yan. Are we helping her by telling her that message? How can we help those who needs the Word of God as encouragement kung tayo mismo hindi puno ng salita ni Lord? How can we teach others the truth if there is no truth in our hearts? Amen po ba? Ang daming nagdo-door to door, nagbebenta ng mga libro, nagbebenta ng mga kung ano-ano, or namimigay ng libre. Amen? Even Islam now, they are actually more aggressive now than us in spreading the truth about Muhammad than we are spreading the truth about Jesus. Amen? Kung wala po tayong salita ni Lord, how can we depend against those? Amen po? So now, those who belongs to the Lord, those who belongs to the church, are devoted to learning His teachings, the doctrine that is in the Bible. Going back again to our children, how can you teach your children? How can you guide them if you don't know the truth? Fellowship. Amen? By the way, kaya pa inuna yung devoting themselves to teaching of the apostles, because how can you do proper fellowship? How can you do proper breaking of the bread? How can you do prayer if you don't know the doctrine about prayer? How to pray? Upo ka lang dyan and talk to the Lord, that's it? Why do we say, in the name of Jesus, in every end of our prayer? It's doctrine. Yes, maybe sinasabi mo, laging ko naririnig sa church, in Jesus' name, amen. But what does it mean? We say in Jesus' name because if there is no name in Jesus in our prayers, it will not be heard. Because only through Jesus Christ we will have access to our God the Father. How can you have proper fellowship if you don't have the Word of God? Amen? And talking about fellowship, do you love mingling? Kausapin ng mga kapatid sa church? Hallelujah. Praise God if you do, no? Pero kung mas best friend mo yung mas close sa'yo is yung nambababae, na nalalaki, nagiinom, nagda-drugs, mas gusto mo yung company niya, examine your heart. Because those who belongs to church loves fellowship with his brothers and sisters in the church. Amen? Amen. Coach, ikaw na nga lang, mabagal dito. Constantly remembering the gospel. Ito po yun, no? They were continually devoting themselves to the breaking of the bread. Amen? Do we understand na po kung why we do breaking of the bread? Amen. Amen. Hallelujah. Ano pong sabi na tuwing gagawin ninyo ito, alalahanin ninyo ako. We remember what our Lord and Savior Jesus Christ has done on the cross. This is a regular part of the togetherness, getting together of the Christians in the first church, yung sa unang-unang church sa Old Testament. And lastly, prayerful. Amen? This is a given. They were constantly devoting themselves to prayer. When someone is prayer, ano pong nasa isip natin? Ang haba mag-pray ni kapatid. Andiyan na si kapatid, ang haba niyan mag-pray. Gutom na ako. Ganun po ba tayo? Ganun po ba tayo, mga kapatid? What is prayer? It's talking to your King, talking to your Father in heaven, talking to your God. Amen? That is the moment that is reserved speaking to the Lord. Kung naboboard tayo sa moment na yon, what does it say about our relationship with our King? Amen? Hindi ko pa ina-encourage yung prayer na bubbling na lang, ha?
para mapahaba lang yung prayer, ha? But what we're saying is that prayer is an opportunity, is a privilege. Imagine kung hindi na tayo makakapagdasal, kung alam mong hindi ka diringgin ng Panginoong Diyos, what kind of life would that be? Sa oras ng kagipitan, there's no one that you can call unto. Amen po? Amen. And again, we call ourselves followers of Christ. We call ourselves children of God. We call ourselves Christians. If we don't talk to our God, then anong klase po tayong anak? Anong klase po tayong follower? Anong klase po tayong disciple? When you don't talk to God, what you say is that kaya ko na ng lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ko. Kaya ko nang i-manage. Kaya kong patakbuhin ng lahat. I don't need the Lord. You're not saying it with your words or even with your hearts, but your lifestyle, yun po yung sinasabi natin. Amen? Malinaw po. A church is a group of people gathering together, and their characteristics and their lifestyle is found in these verses. Acts chapter 2, verse 37 to 47.